Sa videong ito, ituturo ko sa inyo ang tamang pag-register sa one-hand online application at kung paano mag-loan at kung magkano ang magiging interest. Kaya tara, samahan nyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, i-download muna natin ang one-hand na application. So pumunta lang tayo sa ating Google Play Store. At pagkatapos, i-type lang natin ang one hand. So ganito po yung logo nila. So i-click lang natin ang install. So antayin lang natin na ma-install yan. At pagkatapos kung okay na, i-click lang natin ang open. And then may makikita tayong ganito. So antayin lang natin mag-loading yan. Pagkatapos mapupunta tayo dito, welcome to one hand. So kailangan nating maglagay ng cellphone number. Make sure po yung cellphone number na ilalagay ninyo active at nakaka-receive ng text kasi magsasend po sila ng OTP doon. At pagkatapos kung nalagay nyo na, pwede nyo po munang basahin tong privacy agreement nila at service agreement. Pero kung okay na kayo, i-click nyo na lang po ang let's go. And dito maglalagay tayo ng verification code. So may nakalagay dito sa baba, verification code has been sent. So ganito po yung text na na-receive ko at nandito po yung OTP sa taas. So yun po yung ilalagay ninyo dito. At pagkatapos kung okay na, i-click nyo na po ang sign up. After that, mapupunta na kayo sa pag-set up ng password ninyo. So may nakalagay dito na dapat 6 to 16 characters yung password na ilalagay ninyo at dapat may isang letra at number. So, kalahati number, kalahati letra, pwede din. Or dalawang number, ganyan. Basta, 6 to 16 characters yung ilalagay ninyo. At kung okay na, i-click nyo na po ang confirm. And then, may makikita po kayong ganito. So, i-click nyo na lang po tong get started. At may makikita po kayong ganito, allow one hand to make and manage phone calls. So, i-click nyo po ang allow. At may makikita na naman kayong ganito, allow one hand to send and view SMS messages. So, i-click nyo ulit ang allow. After that, may makikita na po kayong ganito. So, nasa sa inyo na po yun kung i-click nyo ang okay or not now. At pagkatapos niyan, mapupunta na kayo dito. So, ang maximum na pwede nyong mahiram is 25,000. Pero depende pa rin yan sa approval nila. So, kailangan pang i-approve. So, kailangan ninyong i-click tong borrow now. So para daw makahiram kayo at ma-approve kung magkano yung maximum amount na pwede niyong unang ma-loan, kailangan nyo munang fill upan tong tatlong ito. Basic information, contact information, at yung pag-upload ng inyong valid ID. So kung okay na kayo, i-click nyo na po ang continue. So dito kailangan nyong fill upan yung purpose of loan. So kayo na bahala kung ano yung purpose ng pag-loan ninyo, kung business ba, emergency, housing, medical, education, travel, special occasion, credit card, loans, general expenses, or others. So nasa sa inyo na po yon. At pagkatapos, pumili kayo ng education level ninyo, kung primary, secondary, certification, bachelor's degree, master's degree, or doctorate. At pagkatapos dito sa residential address, kayo nang bahalang pumili kung saan yung address ninyo. So pumili kayo ng province, city, and municipality. At pagkatapos dito sa complete address, ilagay nyo po yung mga block number, building number kung meron, barangay, ganyan. Kung ano yung meron sa address niyo, ilagay nyo po ng buo dito sa complete address. At dito naman sa number of credit cards, nasa sa inyo na po yun. Kung may credit card kayo, ilagay nyo po kung ilan. Pero kung wala, ilagay nyo po 0. At pagkatapos dito naman sa email address. So make sure yung email address niyo active at nabubuksan ninyo. At kung okay na, punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng work information. So kung may trabaho kayo, kung ano yung trabaho nyo, ilagay nyo po dito. Tapos kung magkano yung monthly income ninyo, ilagay nyo dito. Tapos ilagay nyo po kung ano yung sahod ninyo. Kung monthly ba, or twice a month, or weekly. So nasa sa inyo na po yon. Pagkatapos pumili kayo kung anong petsa yung sahuran ninyo. At kung okay na, i-click nyo na po ang next. At pagkatapos dito naman sa contact information. So kailangan ninyo maglagay ng tatlong pangalan ng kaibigan ninyo or relatives ninyo. So dapat may cellphone number, pangalan niya, at kung ano yung relationship ninyo. So take note po, tatlong tao yung ilalagay ninyo dito. Pwedeng relatives ninyo, parents ninyo, kaibigan, ganyan, or mga anak, pwede din.
At pagkatapos kung nalagay nyo na lahat, i-click nyo na po ang next. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa facial recognition. So make sure guys, bago nyo i-click yung verify now, dapat nasa maliwanag kayo na area. Tapos walang nakatakip yung mukha ninyo kagaya ng mga sombrero, sunglasses, ganyan, face mask. Dapat wala pong nakatakip sa mukha ninyo at dapat nasa maliwanag kayong area. At kung okay na, i-click nyo na po ang verify now. At pagkatapos may makikita po kayong ganito, allow one hand to take pictures and record videos. So i-click nyo na lang po itong while using the app or only this time. Ito pong dalawa, pwede nyong piliin yan. Basta wag lang po itong don't allow. Pwede po ang while using the app or only this time. At pagkatapos sundin nyo na lang po yung mga instruction dito. Please nod your head slowly. Well done. Please turn your head slowly to the left or to the right. Well done. Please open your mouth. So ganun lang po kadali. Pagkatapos mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng ID information. So i-click lang natin tong ID type. So ito po yung mga IDs na tinatanggap nila. Yung UMID, Passport, SSS at yung PRC. So ito po yung mga ID na may high credit na ibibigay nila. So mas maganda kung meron kayo nito, ito po yung gamitin ninyo para mas malaki yung offer na pwede ninyong ma-loan. Pero kung wala kayo ng mga IDs na merong high credit offers, pwede naman itong gamitin ninyo yung driver's license, voter's ID, postal ID, TIN ID, Pag-ibig, or PhilHealth. Pero huwag kayong mag-expect ng medyo malaking offer guys, kasi yung primary IDs na nabanggit ko kanina, yun talaga yung may malaking offer. At kung nakapili na kayo, punta na tayo dito sa pag-upload ng inyong ID. So i-click lang natin to, itong may parang camera. At may makikita kayong ganito na dapat nasa maliwanag daw na area sa pagpicture ng inyong ID. So i-click nyo na lang po itong camera. At kung nakapicture na kayo at sa tingin ninyo hindi masyadong klaro, i-click nyo itong retake. Pero kung okay naman, i-click nyo ang use. At pagkatapos dito sa baba, ilagay nyo po yung number ng ID na ginamit ninyo. And then dito ilagay nyo po yung first name, middle name at last name ninyo. So make sure po kung ano yung nakikita na pangalan ninyo sa ID ninyo, yun po yung ilalagay ninyo dito sa first name, middle name at last name ninyo. At kung okay na, punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng mother's maiden name. So make sure pangalan ng mama ninyo nung dalaga pa. At pagkatapos pumili lang kayo ng gender ninyo. At dito naman sa baba, ilagay nyo po yung date of birth ninyo. So kayo nang bahalang maglagay at yung marital status. Kung single ba, married, widowed, ganyan or separated. At kung okay na, i-click nyo na po ang next. At pagkatapos mapupunta tayo dito sa additional info. So pwede kayong maglagay dito ng other phone number, company name, company phone number, number of children and Viber account. So nasa sa inyo na po yun kung lalagyan ninyo dito. Pero sa akin, hindi ko na finilapan yan. Click ko na lang yung escape. At kung may makikita kayong ganito, i-click nyo na lang po ang settings. At pagkatapos mapupunta kayo dito, hanapin at i-click nyo na lang po ang one hand na application. At pagkatapos, i-click nyo na lang po itong allow permit usage access. So i-on nyo po ito. So kung naka-on na po yan, so balik na po tayo sa one hand na application natin. So dito antayin nyo na lang po yung countdown nila. So nasa 1 minute lang yan, 60 seconds. So antayin nyo matapos yan. Pero sa akin hindi pa natapos, nakapasok na ako. So ayun na nga guys, may nakita na akong ganito. Congratulations. So may zero interest pa kung 3 days ko lang kukunin yung loan ko. So pwede nyo i-click tong receive it. So ayun na nga guys, 4,500 yung offer nila sa akin para sa first loan ko. So may iba na ako nakikita sa mga comments na 1,000 lang, 2,000 lang yung offer sa kanila na first loan or 1,500 ganyan. So depende po yan sa application at sa ID na pinasa ninyo. So sa akin po 2,000 yung minimum na pwede kong ma-loan, tapos yung maximum is 4,500. At dahil hindi tayo nag-apply ng loan kahapon, ngayon pagbukas ko ng one hand application ko, yung maximum offer nila sa akin is
5,300 na. So nag-increase na siya ng 300 pesos. So ngayon try nating humiram kay one hand. So click lang natin tong borrow now. So dito guys, 5,300 yung maximum natin. So pwede natin yang i-adjust. So ito i-drag lang natin yan kung magkano yung gusto nating i-loan. For example, 2,000 pesos. So kung nakikita ninyo dito sa baba, may computation po. So yung 2,000 pesos natin, magiging 2,298 pesos yung mababayaran natin. Tapos ngayon, September 19, so yung due date natin is October 19, 2024. At kung 2,500 naman yung ilo-loan natin, magiging 2,872 yung mababayaran natin. At kung 3,000 pesos, so may interest siya na 447 pesos. So sa loob po yan ng 1 month. At kung 3,500 naman, may interest siya na 522 pesos. At kung 4,000 pesos naman, may interest siya na 596 pesos sa loob ng isang buwan. At kung 4,500 naman, may interest siya na 671 pesos sa loob ng isang buwan. At kung 5,000 naman, sa isang buwan may interest siya na 745 pesos. So yun po yung mga interest nila within 1 month guys. So makikita nyo naman, so dito tayo sa 2,000 pesos. Ito yung ilo-loan natin. So try lang natin mag-loan. At dahil sa new account yung ginamit natin, di ba may interest siya na 298 pesos. So may offer kasi sila na ganito. So para sa mga new user registration, kung gusto mong kumuha ng 3 days lang, wala po siyang interest. So kagaya niyan, 2,000 pesos yung ilo-loan natin, pero sa yung mababayaran natin is 2,000 pesos pa rin kung 3 days nyo siyang babayaran kasi wala po siyang interest para sa mga new user. So take note guys, kahit 5,000 pa yung ilo-loan ninyo, basta babayaran ninyo within 3 days, wala po siyang interest kahit maximum amount yung ilo-loan ninyo. Basta within 3 days nabayaran nyo para walang interest. Pero pag lumagpas, may interest na po yan. So try nating i-loan tong 2,000 pesos kasi wala naman siyang interest. So i-click lang natin ang Get Cash. So pwede pala kayong mag-withdraw guys through online wallet or banks. So para makita lahat ng mga pwedeng pag-withdrawhan, i-click nyo na lang po tong View All Withdraw Methods. So para sa mga online wallet, GCash, Paymaya, CoinsPH at GrabPay ang pwede. Pero sa ngayon guys, not available pa ang Paymaya at CoinsPH, baka may problema lang. Pero yung GCash at GrabPay available ngayon. At sa banks naman, halos lahat naman available pero may time lang talaga na baka may maintenance lang kaya hindi nag-highlights. Kagaya yan, BDO, BPI, Allbank, AUB, basta marami halos lahat ng bangko guys nandito. So depende na lang kung naka-highlight yan or hindi. Kasi may ibang bangko talaga na may maintenance ngayon at bukas okay na. So kung yun yung bangko ninyo, antayin-tayin nyo na lang na maging okay at maging available na siya. So pwede na kayong mag-withdraw sa inyong bangko. Pero sa ngayon, ang gagamitin natin is GCash. So i-click lang natin tong GCash. So dito ilagay lang po natin yung GCash number natin na gusto nating sendan ng pera. So make sure po tama yung GCash number na nilagay ninyo para hindi po magkakaproblema. At kung okay na, i-click nyo na po ang Submit. At pagkatapos may makikita kayong ganito, so kagaya ng sabi ko kanina, make sure na tama yung GCash number na nilagay ninyo kasi hindi daw po refundable yung amount na isasend ninyo kapag mali yung GCash number na nilagay ninyo. So kung tama naman, i-click nyo na po ang Confirm. And then mababalik po tayo dito at kung nakikita ninyo, nandito na po yung GCash number na niregister ninyo. So ngayon, kung gusto na ninyong mag-loan, i-click nyo na po ang Get Cash. And then may makikita po kayong ganito na yung amount daw na gusto ninyong i-loan ay i-disperse alinman dito. So pwedeng WeFund loan, Cbank, Maya Bank, Lightning Financing Loan.
So may mga agreement po na nakalagay dito. So pwede nyo pong basahin lahat ng mga agreement na nandyan. At dito sa baba, meron ding one-hand privacy policy. So pwede nyo pong i-click yan. So makikita nyo po dito yung one-hand privacy policy. So basahin nyo na lang po lahat dyan. At kung agree naman kayo, so bumalik na lang kayo dito. At pagkatapos, i-click nyo na po ang agree. And then may makikita po kayong countdown dyan. So bine-verify na yung application ninyo. So mag-antay-antay lang kayo hanggang matapos yung countdown dyan. May iba hindi pa natapos yung countdown, na-approve na yung application nila. So antay-antay lang kayo. So kagaya sa akin, nag-antay-antay lang ako. Then pagkatapos ng countdown, may nakita po akong ganito. Almost there, we are now verifying your application. So antay-antayin nyo na lang po guys. So yun na nga, pagbalik ko sa homepage ng ating one-hand application, from 5,300, so naging 3,300 na lang yung available balance ko kasi niloan ko na yung 2,000 pesos. So ibig sabihin yan, pumasok na po yung loan na in-apply ko. So pwede nyo naman pong i-check yan dito. So itong parang may message dito sa taas, i-click nyo na lang po yan. So ayun na nga, may message ako dito sa taas na check your e-wallet. So pwede po nating i-check yung e-wallet natin or i-click muna natin to, basahin natin. So ayun na nga, check your e-wallets kasi yung loan daw na transfer na sa inyong GCash number na nilagay kanina. So nandito naman yung last 4 digits ng inyong GCash number na nilagay. So i-double check nyo na lang po. So antay-antayin nyo sa mga hindi pa dumating guys, within 24 hours na pagka-apply ninyo at hindi dumating yung loan ninyo, pwede po kayong tumawag sa customer service hotline nila. Itong nandito po sa gilid. May iba po talaga na may problema yung online wallet nila or yung mga banks na pinag-transferan nila ng pera kaya medyo matagal dumating. Pero kung gano'n naman, kung lumagpas ng 24 hours, pwede po kayong tumawag sa customer service nila. Nandito naman po yung cellphone number ng customer service nila. At ayun na nga, pag-check ko sa aking GCash account, nandun na po yung pera na niloan ko kay one hand.